Kung makaka 70% tayo na voters turnout, napakalaking bagay na po yan sa Commission on Elections. Kung mas mahihigit pa dyan, medyo saludo ako sa sambayan ng Pilipino kung magagawa natin mas mataas pa na boboto tayo ngayong darating na halalan po. 70% voter turnout. Ito ang target ng Commission on Elections sa darating na May 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tradisyonal na mababa ang turnout sa ganitong eleksyon kumpara kapag national o presidential election. Karaniwang nasa 63% hanggang 65% lang ang midterm voter at isa ito sa patuloy na hamon para sa COMELEC. Sa kasaysayan natin, pag midterm election, lagi mababa. Ang highest natin itong 83.5% itong 2022. Presidential elections kasi and vice presidential. Samantalang kapag midterm election, yung pong 12 senador hanggang sangguniang bayan members, 65%, 63 to 65%, yan po naglalaro yung pagboto ng mga kababayan natin, yung voters turnout. Talaga po kasing 63 to 65% sapagkat yung historical po talaga yan dahil nga po yung interest ng mga Pilipino pagka midterms, wala kasing president tsaka walang vice So disregard na lang po nila yung midterm election. Sabi nila, may trabaho tayo, sayang din ng overtime kahit walang pasok. Overtime na lang o kaya pumasok na lang tayo sa trabaho. Yung iba naman, talagang disregard na lang para hindi naiipit kasi kakilala yung mga tumatakbo, hindi na lang sila bumoboto. Yun po yung nagiging problema. Kaugnay nito, hiling ni Chairman Garcia sa mga kandidato at political parties na habang masigasig sila sa pangangampanya, dapat rin aniya ay hikayatin nila ang mga tao na bumoto ngayong darating na halalan. Samantala, 3 linggo bago ang araw ng eleksyon, muling inactivate ngayong araw ng Commission on Elections ang kanilang online precinct finder. Sa nasabing platform, maaaring malaman ng isang botante kung saang presinto sila nakatala at dapat na bumoto. Bukod sa present assignment, makikita rin dito kung active o inactive voter ang status ng isang botante. Ayon kay Chairman Garcia, maaaring ma-encounter ng ilan na mag-e-error ang website o kaya naman hindi sila makapasok. Ngunit paliwanag niya, hindi ito glitch kundi isang strategiya para kontrahin ang posibleng hacking attempts sa nasabing platform. Noong nakaraang 2022 presidential elections, umabot sa 35 million hacking attempts ang na-encounter ng precinct finder ng COMELEC. Minsan naman, pagka po inyong binuksan, parang hindi po ma-open yung aming precinct finder. May reason po doon. Yun po ay part ng strategy para po ma-counter ang any possible attempt na i-hack ang ating pong precinct finder. Alam naman po natin, yung precinct finder ay naglalaman po ng lahat ng pangalan ng mga botante sa buong Pilipinas, yung 68,431,000, kasama na rin yung mga basic information katulad ng address po nila o kaya naman yung kanilang precinct number at saka yung lugar kung saan sila boboto. So ganun po natin inalagaan yan. Kumpara noong nakarang halalan, 1 linggong mas maagang binuksan ngayon ng COMELEC ang online precinct finder. Layunin nitong gawing mas accessible at hassle-free ang pag-check ng detalye, lalo na't papalapit na ang araw ng eleksyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.